Mga kababayan, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ang muling pagbabalik ay day na 28. Kung mga hindi pa po nakapag-subscribe, huwag natin kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel ay Dane at siyempre paki-like at paki-share nga rin mga kababayan. Kamusta po ang ating mga OFW Filipino immigrants? Kamusta ang inyong araw mga kababayan? So ngayon ay meron akong ipapakita sa inyo at paki-comment dito sa baba kung nasaan lugar kayo, kung ano ang masasabi nyo tungkol sa isang video na ito mga kababayan. At tara, sabay-sabay natin panoorin at alamin ang buong katotohanan. Ito na po mga kaibigan, mga taga Mindanao nagpunta ng Malacanang. Alam niyo kung bakit? Para lang po ipakita kay Pangulong Marcos at sa mga Marcos na hindi lahat ng taga Mindanao ay Duterte. Hindi ibig sabihin taga Mindanao sila ay kakampi sa mga taga Mindanao katulad ng pamilyang Duterte. Pakinggan po ninyo itong interview at pahayag mismo na Sa mga kababayan, itong video na to ay meron isang na-interview. So siya ay taga Mindanao. So yun nga, gaya na yung sabi ko lagi dito, hindi lahat ng taga Mindanao ay sulit Duterte. Kasi alam naman natin kung ano yung mga naidulot yung nandun sa Marawi area, yung mga ilang taon na po ang lumipas. So, doon sa mga nagsasabi na sila ay pro Duterte na taga Mindanao, ganito daw, ganito, ang lahat ng taga Mindanao ay pro Duterte. So huwag na po natin, kumbaga, huwag tayo agad-agad maniwala mga kababayan kasi hindi po lahat ng taga Mindanao ay pro Duterte. So ito, panoorin natin. ang mga taga Mindanao tungkol ho dito sa isong ito at mainit silang tinanggap sa compound ng palasyo mismo ng Pangulo at ng mga opisyalis ng pamahalaan. Huwag po nilang isipin na ang mga taga Mindanao lahat is Duterte. Tandaan po nila si Duterte ang nagpaturog ng moski ng Malawi. Wow. Hindi man lang din nirespeto ang moski ng Malawi. Diba? Kaya kayo mga Muslim, alam mo nung dinurog yung moski ng Malawi, ako pa sila nakuha. Sa totoo lang, nagbayad ako sa Ibigan tayo. Yung mga, nung natulog po yan, umiyak po ako. Although hindi ako type timers, hindi pa ako religyosa, Muslim lang ako. Umiyak po ako nung dinurog. Kaya sunga-sunga na lang po yung mga ibang Muslim kung bakit si Duterte yung idolo nila. Thank you po. Basta win ang BBM mula noon pa man po, Marcos Loyalist. Sabi nga ni Sir, nanay magulang pa. Ako din po ganun. Kulang na lang mamatay yung mama ko na ganun. Diba? Hindi po, sila kami ng mga bayaran. Sila po yung bayaran dahil wala talaga silang loyalist. Hanggang Davao lang sila. Tanggapin na nila. May nagsara nila na ganun na. Kami po, anong 1970s pa, Muslim na kami. Kaya, galing pa po ako ng Mindanao, pumunta lang dito para makasin sa baso sa last Ma'am, ano pa masasabi niyo, ma'am? Kaya po, Yan na lang. at least binigyan po kami din ng importansya ni PBBM. Pero po sa totoo lang, si PBBM kasi mahal niya ang bansa natin, mahal niya ang mga mamamayan. Kaya nga siya hindi pumapako sa mga ganyan. Kaya ayaw din niya mga kagaya namin loyal sa makipag-away sa mga walang mudong judicial. Hindi Salamat po. Merry Christmas po. Ang masasabi ko lang, ang Mindanao, sulit BBM. So yan no? So solid BBM daw yung Mindanao. Yung lahat ng Ay, grabe mga kababayan, Hindi ko lang kasi maintindihan itong mga, mga loko-loko na ito ng mga ibang supporter sa kabila. Baga inaangkin nila. Talagang gusto talaga nila dalhin lahat ng taga Mindanao. Kasi nga sinasabi nila, ganito, taga Mindanao, puro solid Duterte, ganito. So hindi po ganun mga kababayan, hindi po ganun na. Siguro, umaano lang yun sila. Kaya naman siguro sila mga kababayan gumamit na lang. Ganito, lahat ng taga Mindanao solid Duterte. Para, para makapaghikayat sila. Grabe pala ito, no? Yung mga taga Mindanao solid. Pero hindi nila alam mga kababayan na hindi lahat ng taga Mindanao ay solid Duterte. Diba? Hindi lahat. Mas marami pa nga yung solid BBM sa totoo lang. Alam niyo yung Chief Minister ng BARM? Alam naman natin yan, di ba? Kung saan ka makakampi. Kahit hindi nyo sabihin mga kababayan, alam na alam natin yan. At yung si Chief
Murad. Yes, tama, Murad. Kumbaga, siya yung kataas-taasan, namumuno sa Bangsamoro. So, alam naman natin na siya ay solid BBM. So, yung mga taga Mindanao, huwag natin sabihin na kayo ay solid Duterte. Yung mga supporter lang pala, ito mga DDS natin, mahilig kasi sila mga angking mga kababayan. Sabihin nila solid Duterte. So, solid Duterte ang mga taga Mindanao, pero hindi po. Kampar. Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Bali, solid BBM po yan. Yung mga kababayan nyo, kita nyo na naglalakad sila BBM, yan yung pasasalamat doon sa Malacanang. So, welcome po ang lahat mga kababayan. So, hanggang ngayon, bukas pa po. Meron pang dinatawag ng simbang gabi. Yan, pwede pumunta mga kababayan natin. Kung dito lang sa NCR, pwede silang pumunta. Simbang gabi, at yung madaling araw mga kababayan. So, yan, pwede kayo pumunta. Welcome ang lahat doon. Ano mang ang iyong paniniwala is welcome sa Malacanang mga babayan. Sinabi po ng ating mahal na presidente, ang Bongbong Marcos Jr. welcome ang lahat. Sa mga DDS na galit dyan, pwede kayo pumunta doon. Huwag lang kayo manggulo kasi siyempre ang dami nga doon. Baka mahuli kayo. Yun nga mga kababayan. Ulitin ko po sa inyong lahat. Ang Malacanang po ay bukas hanggang, kung hindi po ako nagkakamali, hanggang December 26 po. So, pwede nyo dalhin mga bata doon kasi may mga palaruan doon. At may mga tindahan din doon. Pero yung mga tindahan is, siyempre hindi na po yun libre mga babayan. Yung palaruan lang po. So, yun. Nakurin natin to. Dami oh. Ayan o, ang tindi. Nakita naman ninyo, yan po yung pagpapatunay na hindi po lahat na talagang taga Mindanao ay maka Duterte. Yan ang malinaw. Lumabas na po ang katotohanan at lumantad na itong mga taga Mindanao na sila ay maka Marcos o supporters po ng ating Pangulong Marcos Jr. Ayan, kaya atin pong binabanggit ito kasi po lumalabas na sa nakaraang mga taon, nakaraang mga panahon, pag sinabing taga Mindanao, akala Duterte na lahat. Naku, hindi. Ano mo sabi ng babae? Taga Davao lang yun. Naku, naloko na. Ibig sabihin yung ibang rehiyon, hindi maka Duterte. Abay, saan kukunin yung, saan galing yung 32 milyong Pilipinong bumoto talaga kay Sara na pinagmamalaking siya raw ay nakakuha ng ganong kalaking boto at hindi pwedeng ibaliwala. Hindi naman talaga pwedeng ibaliwala. Pero, sa ngayon, ang aking pong opinion dito, analysis, ay talagang yung 32 million na bumoto kay Sara kaya naging Vice President, ay marami talaga doon ay Marcos loyalists, Marcos supporters. Yan ang lumalabas. Kasi, ngayong naghimiwalay na ang mga Duterte sa mga Marcos, bakit ngayon taga Mindanao ay nagpunta ng Manila at nagpahayag ng ganito? So, nasa na ngayon 32 million? Mukhang wala nga. Dati meron, wala na ngayon. Dati meron kasi yung Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority na sumuporta sa gobyerno, yun ang kasama nila noon. Pero after 2.5 years na naging parang opposition, although hindi lehitimo opposition ng mga Duterte sa administrasyon, ay humiwalay na rin yung mga taga-suporta nila. Yan po yung aking tingin. So kayo po, ano yung masasabi niya sa galaw na yan? Iba na ho ito ibang level ito. Ngayon lang nangyari ito. Galing ng Mindanao, namasahe pa sila, nag-organize sila para pumunta ng Malacanang, kaya natutuwa at sinalubong sila ni Pangulong Marcos Jr. at mismong si First Lady. Totoo yun mga kababayan, galing pa po ng Mindanao yun at mismo, nandun ako sa event na yun noong programa na pasasalamat mula kay PBBM at katunayan, nandyan po sa ating mga upload yung kuha ko mismo doon sa kay BBM. So hindi ko lang po siya malapitan kasi alam niyo ang presidente yan. So, dahil nga sa banta sa kanya, ay sobrang higpit po ng kanyang mga PSD, Kaya yun,
hanggang ano lang ako, yung ganun-ganun lang, video lang. Pero hindi ko siya nakamayan mga kababayan. Pero si BBM talagang gusto niyang kamayan yung mga tao doon. Yun nga lang is dahil sa gusto rin talaga gawin o gampanan ng mga personal security or PSD. Yung kanilang trabaho is talagang inaano nila mga tao. Pero solid mga kababayan, solid. Dalawa sila ni First Lady. So doon nga niya sinabi na welcome po ang lahat sa Malacanang. At meron pang ano doon. Nagpakain po sila mga kababayan. Napaka-solid. Napakaraming pumunta doon. So lang, huwag natin patagalin itong ating vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po nanonood at walang sawang pagsuporta po sa ID na 28. At nasahan niyo po, marami pa po tayong may babalita sa inyong mga kababayan. So ito ay hindi fake news dahil mismo ako ay nandun at nakita ko kung gaano welcome ni BBM ang mga kababayan natin na pumunta sa Malacanang. So like and share and subscribe, ID na 28. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan.